Isipin nyo ito, tahimik na Lunes ng umaga, abala ka sa pagre-review para sa exam. Tapos sa isang iglap, napalitan ng sigawan at takbuhan ang katahimikan dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Walang babala, walang panahon para mag-isip. Ang mga estudyante nag-uunahang magtago sa ilalim ng mga mesa, habang dalawang armadong menor de edad ang walang habas na nagpaputok sa loob ng eskwelahan. At hindi ito eksena sa pelikula. Totoo itong nangyari sa isang pampublikong paaralan sa Tacloban. 3 inosenteng estudyante ang nasawi, habang 5 pa ang sugatan sa karahasang yumani sa buong bansa. Pero ang mas nakakagulat, paano nakapasok sa loob ng paaralan ang isang Glock at isang revolver? Sino ang may-ari ng mga baril na ito? At ano ang nagtulak sa mga suspect para gawin ang isa sa pinakamatinding insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa kasaysayan ng bansa? Alamin natin ang buong kwento. Tara, umpisahan natin sa umaga ng June 22, 2026. Normal na simula lang talaga ng linggo para sa mga estudyante at guro sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City. Ang paaralang ito ay may mahigit 1,500 mag-aaral. Oo, pero bandang alas 9 ng umaga, habang nagtuturo ang mga guro, biglang nabasag ang katahimikan dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Nung una, nalito pa ang mga estudyante kung ano ang naririnig nila, dahil hindi nila inakalang may barilan sa loob ng eskwelahan. Pero nang magsigawan ang mga tao sa labas at magtakbuhan sa pasilyo, doon na sila kinabahan ng husto. Parang nasa gitna talaga sila ng giyera. Bang! 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 Dahil dito, mabilis na kumalat ang takot sa buong eskwelahan. May video pang kumakalat sa social media kung saan maririnig ang pag-iyak ng mga bata habang nagtatago sa loob ng silid-aralan. Ramdam na ramdam ang sindak ng mga batang hindi alam kung makakalabas pa silang ligtas. Isang guro habang nagtuturo ang nakakita sa labas ng bintana ng isang batang may hawak na baril. Maya-maya, bigla umanong nagpaputok ang suspect mula sa labas, papasok ng silid. Kaya agad yumuko at nagtago sa ilalim ng mga mesa ang guro at mga estudyante para makaiwas sa mga bala. Isipin mo, tahimik ka lang na nag-aaral, tapos biglang mapipilitan kang magtago para iligtas ang buhay mo. Ipinapakita lang nito kung gaano kabilis magbago ang isang normal na araw at kung gaano kalalim ang takot na naidudulot ng ganitong karahasan, lalo na sa mga batang dapat ay nag-aaral lang ng payapa. Pero dito mas lalong lumala ang sitwasyon, mga kahistoryador, dahil hindi lang sa labas nagpaputok ang mga salarin. Ayon sa mga ulat, 2 suspect ang pumasok sa silid-aralan ng mga grade 9 students at doon ay muling nagpaputok. Nagkaroon ng matinding takot at nagunahan ang mga estudyante na makalabas at makapaghanap ng ligtas na lugar. May ilang din tumakbo papunta sa ibang silid, ngunit sinundan pa umano sila ng mga suspect. Dahil dito, 2 silid-aralan ang naging lugar ng matinding sindak at nag-iwan ng malalim na trauma sa mga nakasaksi. Ayon sa mga investigador, halos 40 basyo ng bala ang narecover sa pinangyarihan. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso at kapanganib ang pag-atake. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa mga biktima, kundi nag-iiwan din ng pangmatagalang takot at sakit sa buong komunidad ng paaralan. Dahil sa walang awang pamamaril na ito, 3 estudyante ang agad na binawian ng buhay sa mismong lugar ng trahedya. Sila ang 2 babae at 1 lalaking estudyante
na pawang mga menor de edad. Napakasakit isipin na ang kanilang mga pangarap ay bigla na lang naglaho. Hindi lang yan, 5 pang estudyante ang nagtamo ng malalalim na tama ng bala sa kanilang katawan at agad na isinugod sa malapit na ospital. Bukod pa rito, may 4 pang mag-aaral ang nasugatan din dahil sa matinding panic at stampede habang nag-aagawan ang lahat na makalabas ng gusali. Isipin nyo kung gaano kalala ang eksena doon. Ang mga magulang na nakatira malapit sa paaralan ay mabilis na nagtakbuhan papunta sa school nang marinig ang balita. Umiiyak habang hinahanap ang kanilang mga anak sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, paano nga ba nahuli ang mga salarin? Alam mo ba, dito mo talaga makikita ang katapangan ng ating mga guro at estudyante. Noong matapos magpaputok ang unang suspect, tinangka nitong tumakas. Pero sa halip na matakot, nagtulong-tulong ang mga guro at ilang matatapang na estudyante para harangan at pigilan ang suspect. Oo, kahit alam nilang may baril ito, buong tapang nilang pinigilan at hinawakan ng mahigpit ang bata upang hindi na ito makapanakit pa ng iba. Hanggang sa dumating ang mga pulis. Ang pangalawang suspect naman ay mabilis na nakatakas palabas ng campus habang nagkakagulo. Tumakbo siya at nagtago sa loob ng isang bahay na may layong 200 metro. Pero hindi rin siya nakaligtas dahil ang mga alertong residente at isang tricycle driver sa lugar ang nakakita sa kanya. Sila mismo ang nag-report sa pulisya, kaya naman matagumpay siyang naaresto matapos ang ilang oras na manhunt. Pero sino nga ba ang mga suspect na ito? Sila ay parehong mga mag-aaral din ng San Jose National High School at kapwa nasa grade 9. Ang isa ay si alias Nash, 14 na taong gulang. Ang isa naman ay si alias Rod, 15 taong gulang. Ayon sa pagsisiyasat, magkaibigang matalik ang dalawang ito at parang laging magkasama sa lahat ng bagay. Tila pinagplanuhan ng dalawa ang kanilang gagawin. Ayon sa isang guro, si Nash ang batang napakatahimik at parang laging may sariling mundo. Tahimik kumbaga, hindi pala kaibigan at laging nakabukod sa klase. Sabi pa ng guro na dapat nga raw ay grade 10 na itong si Nash. Pero dahil sa mababang grado ay naiwan siya sa grade 9. Alam mo ba mga kahistoryador, madalas na ang mga batang ganito katahimik ay may itinatagong matinding emosyon sa loob ng kanilang mga puso. Dahil hindi sila palaimik, naiipon ang kanilang galit at lungkot hanggang sa umabot sa puntong sasabog na lang sila. At dito pumasok ang pinakamalaking motibo sa krimen. Lumalabas na matinding sama ng loob dahil school bullying raw ang dahilan kung bakit nagawa nila ang krimen na ito. Depensa nila kasama ang DSWD na mula pa raw noong grade 7 sila ay biktima na sila ng matinding pambubuli sa loob ng paaralan. Pakiramdam daw nila ay wala silang kakampi at walang nakikinig sa kanilang mga sumbong. Kaya naman nagpasya silang gumanti sa pinakamarahas na paraan. Bagamat sinabi ng mga pulis na hindi naman talaga ang mga nambubuli sa kanila ang partikular na tinarget sa classroom dahil karamihan sa mga biktima ay nagkataon lang na nandoon. Malinaw na ang kanilang galit ay ibinuhos nila sa buong paaralan. Pero ang mga ganitong kaso ay hindi dapat kinukonsinti. Mga kahistoryador, ayon sa investigasyon, may mga seryosong red flags na pala sa social media itong si Nash bago pa man mangyari ang pamamaril. Sabi ng pulisya, may mga nakita silang post sa social media account ng bata kung saan nag-share ito ng mga mararahas na video. Hindi lang yan, may video pa raw kung saan hawak-hawak niya ang mga totoong baril at may video pa nga na mismong nagpapaputok siya ng armas. Pero ang malaking tanong lang lahat,
paano nakapasok ang mga baril? Mga kahistoryador, mahigit 1,500 ang estudyante rito, pero iisang security guard lang ang nagbabantay sa buong campus. Paano namang magagawang kapkapan ng iisang gwardya ang daang-daang bata na sabay-sabay na pumapasok sa iba't ibang gate? Kaya naman napakadaling naitago ni Nash at Rod ang Glock at revolver sa bag nang hindi napapansin sa gate. Pero ang isa pang tanong, saan nanggaling ang mga baril? Ayon sa mga pulis, ang mga serial number ng mga armas, ang Glock 9mm na pistol na ginamit sa pamamaril ay opisyal palang pagmamay-ari ng isang policewoman na nakatalaga sa Police Regional Office 8. Oo, tiyahin pala siya ni alias Nash na pulis ang may-ari ng baril na ginamit para pumatay ng mga inosenteng estudyante na dapat sana ay siyang nagtatanggol sa kanila. Samantala, ang isa namang baril, ang caliber 38 na revolver, ay nalamang nakarehistro pala sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Paano naman napunta sa kamay ng isang 15 anyos na taong gulang na bata ang baril ng isang security agency mula sa Cebu? Ito ang kasalukuyang tinututukan ng investigasyon ng PNP. Sabi nga ng tagapagsalita ng pulisya, kung mapatutunayang naging pabaya ang babaeng pulis sa pagtabi ng kanyang service firearm at hinayaan lang niyang makuha ito ng kanyang pamangkin, hindi lang siya mahaharap sa kasong administratibo, kundi maaari rin siyang masibak sa serbisyo at makasuhan ng kriminal. At para sa akin, tama lang yan. Hindi biro ang humawak ng baril. Kung isa kang pulis, dapat alam mo ang bigat ng responsibilidad na dala-dala mo. Ang pag-iiwan ng baril sa lugar na madaling maabot ng isang bata, lalo na ng isang batang may pinagdaraanan sa pag-iisip, ay isang krimen na rin na nagbunga ng pagkamatay ng 3 inosenteng buhay. Kaya naman dapat talagang managot ang lahat ng nagpabaya sa aspetong ito. Mga kahistoryador, para sa akin, ang trahedyang ito sa Tacloban ay hindi lang basta simpleng krimen ng 2 bata. Isa itong babala sa ating lipunan. Ito ay nagpapakita ng 3 malalaking problema na matagal na nating iniiwasan. Una, ang bullying sa eskwelahan. Akala ng marami, normal lang ito o asaran lang. Pero ang totoo, unti-unting sumisira ito sa mental health ng mag-aaral. Kung hindi natin ito aaksyonan, para narito tayong gumagawa ng mga bagong kriminal na puno ng galit. Pangalawa, ang usapin ng seguridad sa ating mga pampublikong paaralan. Napaka-irresponsable na hayaang mag-isa lang ang security guard sa isang paaralan na may mahigit 1,000 estudyante. Kailangang pondohan ng ating gobyerno ang seguridad sa mga eskwelahan upang masiguradong walang nakakapasok na patalim o baril sa loob ng campus. At pangatlo, ang irresponsableng pagmamay-ari ng baril. Sa ating bansa, tila marami pa rin ang hindi seryoso sa pagtatago ng kanilang mga armas. Ang baril ay hindi laruan at hindi dapat basta-basta iniiwan kung saan-saan. Kung ikaw ay pulis o miyembro ng security agency, ang iyong baril ay dapat na nakatago sa isang ligtas na vault kung saan ikaw lang ang may access. Ang kapabayaang tulad nito ay may katumbas na buhay ng tao at dapat na mabigyan ng pinakamabigat na parusa ang mga nagpabaya. Anong masasabi nyo sa malaking sablay na ito sa seguridad ng ating mga paaralan? Karapat-dapat bang panagutin din ng batas ang pulis na tiyahin ng suspect at ang security agency na may-ari ng mga baril? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!